Ayan, it's been a while mga katoto and it's already Friday na nga, no? And I hope na currently ngayon ay nasa kanya-kanyang bahay na kayo and nakakapag-relax na. Kung sakali man mga katoto na kayo ay nasa biyahe pa ng mga panahong ito, and I hope na safe naman kayo. So safe travels po sa inyong lahat. And it's already Friday na mga katoto. So meaning, marami sa atin, di naman lahat, no? Pero marami sa atin ang nagpapahinga na tomorrow. So and I hope no na masasamahan mo kami, nyo kami dito sa ating first live episode ng The Katoto Podcast. And syempre for our today's episode, no, nagtawag na ako ng pangmalakasang backup. Especially sa mga friends namin dyan na nanonood ngayon, no? Tumawag na ako ng pangmalakasang backup na para ratrata ng kwentuhan for today's episode. Kaya naman, let's all welcome mga katoto, si Harleen. Ayan. Hello, friends! Grabe naman yung pangmalakasan. Rosmar! Parang ganda yung peg natin. Baka naman, Rosmar, baka naman, di ba? Pero yes, ayun nga naman, currently, tawag dito, ito actually sinubukan lang din namin, no? Yung magkaroon ng live podcast. Kasi parang madalas, ang nakikita natin podcast sa Spotify, why not try natin na magkaroon ng podcast dito sa ating Facebook Live. And ayun nga, no, kasama natin Harleen. Kaya naman, Harleen, no, i-greet mo naman ang iyong mga, alam ko, may mga may mga fanatics kang out there. Ayun, hello friends, good evening. Alam kong bago to sa inyo, kilala nyo akong nag-i-stream ng Ragnarok, but here I am with the Katoto Podcast. Hello. Kaya sa mga katrabaho namin. Hello. Good evening. Oy, friends, sa mga pinag-sharean ko dyan, baka naman makipag-usap kayo. Oo naman. Yes. And I hope no sa mga katoto natin dyan, kung naririnig ninyo kami, I hope paki-comment dyan sa ating comment section sa kung enough lang ba yung music or mas naririnig nyo kami clearly dito sa ating podcast. So far, greet muna tayo ng ating mga viewers dito, no. So ito, hello sa ating mga kasama na nanonood. So thank you very much sa ating 7 viewers. May 7 viewers kami. So para sa second episode ng ating podcast. So shout out kay King Harvey, kay Miko. Ayan, happy viewing po. And kay Ayla. Ayan. Andito rin si Raven. Happy viewing po. And si Tita Tonet. Ayan, nanonood din. Ayan, yung mama ni Jowa. Ayan, yung nababanggit ko kanina. And also friend, andito rin si Ann. Ayan, nanonood din siya dito sa ating live. Ayan. Kaya naman sa ating mga katoto niya, feel free na i-share ang ating podcast for today so that mas marami tayong mga katoto na makakakwentuhan for our episode for today. And speaking of episode, no, pangmalakasang episode natin, dito sa ating podcast kasi mga katoto, na ito ay safe space para sa ating lahat na gustong mag-share ng mga experiences, ng mga challenges na maaring bumabagabag sa ating mga sarili. Talaga naman, sarili. Ayan. Kaya naman dito, last time, nag-post tayo sa ating Facebook page ng link na kung saan pwede mag-share yung mga katoto natin. And luckily, no, Harleen, meron tayong na-receive na letter mula sa ating mga katoto. Ayan, kaya naman sa ating mga katoto, let's pakinggan natin. So, ito, pwede kayo mag-share ng inyong mga opinion. So, ito, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero syempre, para pa-mysterious din tayo. And syempre, kumbaga, ayaw natin siya ma-judge personally. Yan. Ito naman, kaya naman mga katoto, pakinggan nyo to. Ito ang kwento niya. Itong mismong letter or binanggit niya during na sinabmit niya sa akin. Sabi niya, sobrang pagod na ako mag-isa. May kasama ako sa buhay, pero ako lang ang gumagawa lahat para makabayad ng mga kailangang bayaran sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko pasasabihin sa kanya na hindi ko na kaya. Pwede mo na ba akong tulungan na? As in now na.
Kasi hindi ko na alam paano pa ako makakatakas sa mundong puro utang. Kasi ako lang mag-isa ng ilang buwan na. Ayan. Kasi lagi kong sinasabi naman sa kanya na gumawa na siya ng way para mabuhay kami. Ako yung babae, pero bakit ako lang yung bumubuhay sa aming dalawa? Thankful naman ako dahil natutulungan niya ako sa gawaing bahay, pero hindi sa pagbuhay. Sobrang pagod na ako mag-isip araw-araw kung hanggang kailan ba ako ganito. Hiyang-hiya na rin ako. Hiyang-hiya na rin ako sa sarili ko kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral at sobrang taas ng pangarap. Pero wala akong marating sa buhay. Medyo sad nga, no? Pero ayun, tuloy ko, wala akong mapagsabihan kasi ayoko talaga ito i-share sa kahit na kanino. Ayokong pag-isipan nila ng hindi maganda ang kasama ko at alam kong magiging okay rin naman, pero ang laging tanong ko, kailan? Yun, ayan. Kaya sa ating mga katoto dyan, no? Kung meron kayong mga gustong i-share na something na mga ganitong stories or mga ganitong mga experiences, feel free na i-comment ninyo or actually hindi i-comment, i-send ninyo dito sa nakapost sa ating nakapin sa ating Facebook page na Katoto Podcast para kung sakasakali doon kayo mag-share ng inyong mga stories. Again, this is a safe space for us, for everybody to share our experiences, our happy moments, our sad moments, and mga challenges sa buhay. Kaya naman yun, ikaw Nen, what do you think? Anong masasabi mo doon sa story ng ating letter sender? Nasad din ako. Hoy, ang hirap ng buhay. Totoo. Parang parang makapagbagbag damdamin, parang unang episode pa lang, no? Makapagbagbag damdamin na rin talaga yung ating topic for today. Pero ayun nga, siguro kung ako, let's break down yung tawag dito. Let's break down yung sinabi niyang story. Ayan. Okay. Tingnan ko lang Isa-isahin natin. Yung kahit hindi hinihingi yung advice natin. Oo. Tayo, well, 'di ba? Katulad nga kapag friend mo, 'di ba? Kunwari ang friend mo mag-share sa iyo. Hindi niya hinihingi ang opinion mo, pero ang sarap bilang kaibigan na makatanggap ng opinion na alam mong may goal din yung friend mo na makatulong sa iyo so that ma-improve mo rin yung anumang experience or ma-realize mo hindi lang ikaw yung nakaka-experience. Oo. Kaya ayun, siguro i-breakdown natin paunti-unti yung ating kwentuhan for today. Siguro start tayo doon sa part na sobrang pagod na. And ayun nga, may kasama naman sa buhay pero parang hindi maramdaman na yung partnership. Kasi kumbaga, siguro kung ako kung i-breakdown ko ito, yung sobrang pagod na pagod, gaano kapagod yung pagod? Like there are times kasi na ano ba yung pagod? May iba't ibang uri ng pagod, yung physically pagod, alin ba doon? Mentally pagod, emotionally pagod. Oo. Kasi for me mahalaga na ma-identify yon sa sarili mo, friend, no? Kung nanonood ka man ngayon dito sa ating podcast, mahalaga na ma-identify mo alin bang pagod yung iyong nararamdaman. Maaaring kasing sabay-sabay din talaga ito. Pero kung gayon man, bilang katoto mo, friend mo, ako, in my experience, napapagod din. There are times na nakakapagod din talaga. Like, every day, for the work, ulit-ulit na lang ginagawa, tapos dito lang sa bahay, di ba? Tapos hindi ka pa nakakahit ng target, di ba? Sakit to sa utak. Totoo. For me, mahalaga maunawaan din natin kung paano natin ipapahinga yung ating sarili. Kasi andyan yan bilang tao na nabubuhay tayo to feel that yung mga ganyang emotion, mga ganyang feeling, mga emotion. Kumbaga, ito yung proof ng existence natin na napapagod tayo. Pero ang mahalaga doon for me, maalaman natin kung ano ba yung cure doon sa pagod na experience. Kasi baka pagod emotionally, baka kailangan mo ng more kausap. Di ba? Yes. Baka kailangan mong iiyak yan.
Oo, Pagod. kung Pagod kailangan mo ng physically. kausap, nandito kami. Wow, Yan. Oo, totoo. akala mo Totoo. talaga may buong oras eh. Oo, pero gayon pa man, no, at least, 'di ba? Agree ako doon sa sinabi mo na kahit kasi malaking bagay for at least sa mga makapag-release ng emotions Oo, na totoo. ikaw ba Kasi ako nakakapag-release ka ba? halimbawa, Oo. oo, halimbawa, pag-usapan muna natin yung pagod niya. Una sa Mm. sarili muna niya, no. Oo. Physical, ganyan. Kung 'di ba kasi sabi niya nga may trabaho siya. So, una physical, give your time na magpahinga. Halimbawa, sa isang linggo, I don't know kung may anak ka or kasi sabi mo bumubuhay sa pamilya, so for sure meron. So Meron, oo. give yourself a time na magpahinga. Like for example, kausapin mo si partner mo na, sa ganitong araw, gusto ko sana magpahinga. Matutulog ako ng hanggang ganitong oras ha. Oo. Ganun lang naman. Kumbaga, ganitong oras. Ikaw muna bahala sa mga bata or sa anak natin, ganun. Oo. So give mo time, bigyan mo lang yung sarili mo ng yung katawan mo makapagpahinga. Kasi ako nga natutulog nga ako every weekend para ako nag-hibernate. Lalo na kapag wala akong gala Oo. Mama, matutulog ako late, mga 1 a.m., 2 a.m. kasi nag-TikTok ako or basta ko lang ng mga napapanood ko ganyan. Tapos, pag wala akong gala, kinabukasan for sure, lunchtime na naman ako niyan. Magigising or hapon na. Kasi, pag weekend, wala namang work eh, di ba? Oo. Wala namang So, yan, unang-unang, physical na pagod, ibigyan mo yung sarili mo ng pahinga. Hindi ko naman sinabing every weekend magpahinga lang, pero pag feel mo exhausted na yung katawan mo at kailangang ihiga, sige. Huy, English! Ayun. Kumbaga parang kung kailangan mo lang, yung nararamdaman mo sa sarili mo na, wait lang, pahinga muna, teka, hihinga muna ka, ganon. Para sa sarili mo yun, di ba? Para naman, alam mo na, paminsan-minsan matulog ka, sige kung gusto mong magising ka ng tanghali, hapon tulad na ginagawa ng me ko. time, di ba? Me time, ayan, me time sa sarili mo. Pangalawa naman, yung emotional, if you have friend, wow, English na naman. Kasi tulad ako, I have friends naman. Though hindi madami ang kaibigan ko, marami akong kakilala. Pero iilan lang doon yung talagang close. Oo. Kasi parang common na sa atin na marami tayong kilala. Pero yung masasabi nating best friend, ganyan, closest friend, bibira lang yun. So, meron akong mga kaibigan na katulad mo, napapagod din sa buhay or sa partner, nagkikwento. Minsan kailangan mo kasing ilabas yung nararamdaman mo. Diba? Kumbaga parang, okay, uy, alam mo ba, hindi mo naman sinisiraan yung partner mo eh. Kasi wala namang, kumbaga, dapat pag mag-partner, kayo yung magkakampi, kayo nag-uunawaan, at kung may problema kayong dalawa, kayo dapat na nag-uusap. Totoo naman yun. Pero ang ibig ko lang naman sabihin is, yung paminsan-minsang makinig ka ng kwento or ng suggestion ng iba, wala namang masama doon. Nilalabas mo lang naman yung nararamdaman mo. Kasi ang mahirap yan kapag kapag naipon, tapos bigla ka na lang nag-burst dyan, na bigla ka na lang parang lobong pak. Oo, mahirap yun, di. Oo, kaya kailangan nilalabas yan. Kailangan may kinakausap. Sinabi niya dito, di ba, nabanggit niya, hindi na alam kung paano pa makakatakas sa mundong puro utang kasi ako nga lang mag-isa ng ilang buwan na. Naku, ayan pa, utang. And parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Yun pala muna. Kasi, kumbaga, oo, di ba? We understand na may pagod. Pero, gusto ko rin yung sinabi mo na yung part na mahalaga na mag-open up. Yes. Oo, kasi kumbaga, ayun nga, katulad nun, pag nag-burst ka ng hindi alam ng partner mo, gulo yan. Kasi lalong gulo yan. Kasi bakit? Tsaka par kasi diba, yung kumbaga parang tayo kasi, hindi naman kasi manghuhula yung mga partner or jowa-jowa natin. Paano nila malalaman kung hindi mo pinapaalam? Parang pinapagalitan si Sender. Sorry po. Sorry na, hindi ka namin pinapagalitan, friend. Hindi ka namin pinapagalitan, Biha. Baka maano ka. Oo. Hindi, kumbaga parang,
hindi kasi manghuhula yung mga partner natin. Hindi naman Oo. kasi, dapat alam niya na yan, partner niya ako, dapat kilala niya ako. No! Mm. Hindi lahat ng partner, lalo na't babae ka, no? May mga lalaki kasing nonchalant. Wow, ito na naman tayo sa mga Nonchalant? wordings. Mga wordings natin. Nonchalant naman tayo dyan. Yung mga, Ayan. yung diba, Oo. nonchalant, ganyan. Or let's say hindi niya masyadong maramdaman yung mga bagay-bagay sa mundo o sa paligid niya. Oo. Kailangan mong sabihan siya. Kasi tulad niya, nahihirapan ka na. Partner ko yung dalawa, me. Oo. Diba? Kailangan sabihan mo siya. Pag-usapan niyo, hindi mo naman siya sisigawan. Daanin mo sa mahinahong usapan, yung gano'n. Kasi partner mo yan eh. Mas alam, to be honest, mas alam mo higit sa lahat kung paano mo i-approach ng mas magigets niya yung iyong nararamdaman o yung feeling mo na kailangan mong sabihin sa kanya. Mas problematic yan, friend, kapag kapag bigla ka na lang pumutok, like sobrang punong-puno ka na, parang nabanggit mo ilang buwan na nangyayaring ganyan. Pero ang action mo lang is kim-kimin, and then eventually di natin alam kung ano mangyayari sa future, pero wag naman sanang pumutok at ma-open up mo na yung iyong yung concern mo. Yes. Mahirap kasi yan. Oo, kasi mahirap ipunin yung nararamdaman, kasi unang-una, ilang buwan na pala yan. Alam mo, hindi yan, yung mga ganyan sa akin, hindi yan tatagal. Anong buwan? Manda ka sa akin mamaya. Tatawag ako. I-chat kita ganon. Walang Pero matutulog. walang matutulog na dapat yan yung number 1, no? Walang matutulog or lalampas ng isang araw na kayo ay may hindi pagkakaunawaan or may hindi ka sinasabi sa kanya, sa partner mo. Kasi partner mo yun eh. Tsaka ilang buwan na, nagkikim-kim ka lang. Okay ka lang ba? Ako kasi hindi ko kaya yun. Hindi ko talaga kaya na. Ang bigat kasi, sa totoo lang, tsaka sabi nga nila kasi, wala namang hindi nadadaan sa, magandang usapan, tama ba? Wala namang hindi nadadaan sa libreng Starbucks. Joke lang. Ay, gusto ko din yan. Ano nga pala, Dark Mocha Frap. Ring naman, no? Walang nadadaan sa, walang hindi nadadaan sa magandang usapan. Yun, Open pag-uusapan. Hindi enough yung magandang usapan lang, kailangan open. Kasi umaya, nag-agree kayo, pero meron ka pa palang kinikim-kim deep inside your heart, di ba? Oo, mahirap yun. Ang hirap talaga noon. Kasi kunyari ito, siya, di ba, ilang buwan na daw siya. Unti-untiin mo lang. Kung si partner mo ay hindi naman pala sanay sa mga parang malalim na usapan. Tapikin mo lang na, uy, di ka nga muna dito. Kasi medyo may iniisip ako. Tapik! Batok na pala kasi may galit na. Ring lang, oo. Yes. Bagbananganin mo lang siya na, oy, teka, may pag-uusapan tayo. Kasi isa yan sa mga, ang daming natutunan. Nakala mo talaga. Isa kasi sa natutunan ko talaga yung pag-usapan nyo ng mahinahon. Kasi wala rin naman kasing aayos ng problema yung dalawa. Kundi kayong dalawa lang. Hindi naman pwedeng yung kapitbahay nyo. Okay? Kaya kailangan unti-unti mo lang siya. O kunyari, you have notebook here kung makakalimutin ka at i-remind mo yung sarili mo, kalmado lang dapat. Ganon. Sabi mo, ito, number 1. Ipatuto mo. Kalma lang. Oo. Charing lang, friend. Pero ganyan pa man, no, ilan lang yan sa mga kwentuhan natin na I hope dito nagigets mo yung pino-point out namin na kumbaga, there are times na nakakapagod, there are times na kailangan natin maging open sa partner natin kasi eventually in the end of the day, partner mo yan eh. Kayong dalawa lang din yung mag-uusap, kayo lang yung magsasama, kayo lang din yung makakabuo or makaka-solve ng inyong problema. And speaking of problema, friend, ito na nga, tuloy ko na yung kwento natin. Dito sabi kasi hindi ko na alam paano pa ako makakataka sa mundong puro utang. Ayan. Kasi ako lang mag-isa ng ilang buwan na. Ang hirap din talaga pag-usapang utang. Usapang pera na. Doble ang stress. Kasi 'di ba, sa buhay natin kasi na meron wag na tayong magsinungaling, wag na nating i-sugar coating na sa ekonomiya. Wow, ito Wow.
Economist na tayo ngayon. Mula doon sa mula doon sa mga kwentuhan, economist na tayo ngayon. Oo. Kung parehas lang kayong nagtatrabaho, tapos, I mean, kung kahit parehas na kayo nagtatrabaho, may anak kayo, kasi sabi pamilya, 'di ba? Or kung isa lang sa inyong may trabaho, napakahirap ng buhay. So dapat talaga nagtutulungan kayo. Tapos try nyo wag mangutang, o kaya ganito, iset nyo na, o sige, tapusin natin lahat ng utang natin ngayon. Pero subukan na nating wag mangutang sa susunod. Mararamdaman niyo yung gaan ng buhay. Kasi ako, hindi naman ako hindi nakakaharap ng financial problem. Meron din naman akong ganyang problem, no, hello. Wala namang taong mayaman ka. Hindi ka ba mayaman? O utang ako sa Ragnarok. Doon tayo mayaman. Sa laro, ayan. Yun, pero try nyo lang na, o sige, partner, ang dami na nating utang, tapusin natin within 1 to 2 months, pagkaya na natin to. Sige, matagal. Kotse. Tapusin mo 1 to 2 months. Patay tayo dyan. Siyempre, iba-budget na kung paano gagalaw yung pera. Pero siguro, friend, ganun nga lang din, no? Kaya siguro yun din yung pinanguhugutan nung story ni storyteller natin today. Kasi, kumbaga, eto na, bukod doon sa current, siyempre, base doon sa kwento niya, no, pamilyadong tao. Oo. May asawa, tapos may anak, kasi family na So, couple pa lang. Tama ba? Mga katoto, comment nyo nga, kapag dalawa pala kayo, couple pa lang ba ang tawag dyan? O pamilya na? Pero alam ko, couple Pero, pag pamilyado, may anak na Pero, ganyan pa man, no? Yun nga, may ang pinanguhugutan, kumbaga, bukod doon sa pagod, bukod doon sa stress na nakukuha, is yung utang din. Kasi, dito yung yung tawag dito, dumadagdag sa problema na pagod ka na, gusto mo nang ipahinga, pero na-realize mo na kailangan mo palang magtrabaho pa kasi ano ba yung pwede kong pa itrabaho kasi kailangan ko pang kumita. Yun yung mahirap. Sobrang hirap lang din. Siguro, hindi na ako magmamarunong masyado, no? Pero, mahalaga rin siguro talaga yung proper. Di ko sinasabi na magaling ako mag-budget, ha? Pero walang masyadong magaling sa pagbabudget. Wala. Hindi ako nagmamarunong, pero ako lang, base lang sa aking experience and opinion. Hindi ko alam kung maa-apply mo sa iyo. Pero ako kasi, wala pa akong pamilya, no? Jowa pa lang. May jowa pa lang ako. Pero gayon pa man, no? From now, simula ngayon kasi nagtatry na ako mag-manage din talaga ng mga sahod ko Like, I make sure na every time na pagsahod ko, may naitatabi akong ipon, may naitatabi akong pang bills, may naitatabi ako para sa pine-prepare din namin ni Jowa. Yun yung mga tatlong sinisigurado ko na meron muna ako every time na magkakasahod ako. And then, yung sumobra, saka ko na isya-shopee. Joke lang. Ako na... Umuutin ako. Kasi... Sabi ko, ayun. Kasi agree naman ako kasi tulad sa kanila, 'di ba, ng kanyang couple or ng partner niya, may utang sila. So ganon, sa pera na meron sila o siya, ang gagawin niya, iba-budget niya na rin. Ito para sa bahay, sa bills, bills, budget sa food, tapos utang. Pag may sumobra, itabi. 'Di ba? Kasi pamilyado Sabi niya kasi pamilyang to. Sa bahay nila parang siya na lang sa lahat. So, parang ganun, iba-budget nyo na lang. Tapos saka na yung leisure. Kapag yung ngayon sa nasabi ko kanina, na try nilang alisin or kumbaga solusyonan na yung utang. Kasi feeling ko kasi medyo kaya ganyan yung stress ni sender. May utang kasi sila. Tapos pera pa. Ang hirap kaya nun. Totoo. Parang mas gusto kong mamroblema ng kung ano yung pagkain ko kaysa isipin ko, paano ko babayaran yung utang ko? Di ba? Oo. So, to be honest, parang mas gusto kong isipin kung paano ako pagod ako, stress ako, pero ayoko na sanang dumagdag yung utang. Pero ganyan pa man, friend, kung usapang utang yan, siguro, pwede ka namin, hindi ko alam kung ano pwedeng i-offer ko sa iyo, pero ganyan pa man, no,
mahalaga rin siguro talaga magkaroon ng another pagkakakitaan. Income. And yung bukod siguro sa another bukod pagkakitaan siguro nen, no, naisip ko lang, ngayon lang, what if magtipid ng, di ko alam friend kung magiging applicable, magtipid ng, for example, for at least 3 months, para lang mabayaran muna yung utang. And then pag nakalaya na tayo sa utang na iyan, at least 3 months lang yung sinakripisyo natin. Kung kumpara sa babayaran natin, sabihin natin, magtatagal yan na sabihin natin 6 months. Mas prefer ko yung mas stress ng kaunting panahon kaysa doon ma-stress ka ng mahabang matagal. Additional 3 months. Malaking bagay kasi nawawala yung stress natin ng kahit papano, kahit kakaunti eh. Yun. Ayan. Kumbaga parang from natapos na nila, nagtipid-tipid na sila ng 3 months, ipasok naman nila yung extra income. Meron, alam mo, i-chat mo tong page ko. Meron akong alam na pwede, pwede kang mag-affiliate. Halika rito. Ayan, sige, ano ba yung no page need mo? puhunan. Just your, sipag, effort, yung ganyan. Kung si partner mo may work or kung wala siyang work, pwede mo siya sabihin na, ito. Anong page yan, friend? Etong pangalan ko, Herlene, please. I can help you. I can help you. I can suggest you on kung ano yung gagawin mo, ano yung magagawa mo para wala kaming kikitain dyan ha. Ito ay wala. Pulong kaibigan. Oo. Kahit ako wala din. Ano lang to, mga natututunan ko lang sa mga friends, mga kung ano yung meron akong circle ngayon, natutunan ko lang siya, kumbaga parang nalaman ko lang, okay, pwede pala namang mag-affiliate, pwede palang nang hindi ka naglalabas ng hindi naman! Clarify ko lang para sa mga katoto natin. Pero ayun nga, no, agree ako doon sa mga affiliate na yan. And to be honest, ako, I've been looking kasi yung kapatid ni Jowa, si Miko. Ayan, Mix, happy viewing. I hope nanonood ka, no? Siya, nag-VVA din siya eh. Di ko lang alam kung virtual assistant. So, parang may mga offers na ganyan. So, I am trying na rin. So, friend, katoto, no? If ever, no, you can ask us kung saan kayo may nag-VA para sabay-sabay tayo matuto sa VA na iyan. Oo, meron din akong kilala or meron din akong nasusubaybayan na nagbibigay siya ng mga free training course. Chat nyo lang ako sa page ko, yung may tindahan ka. Baka gusto mo sumali sa Happy Noy. Di ba? Oo. Happy Noy na nga. Pwede din, alam nyo. Sumali ka sa Happy Noy. Ayan. Pag sumali ka, hindi kayo magsisisi. Yes. Ayan. So medyo napapahaba tayo daw sa sorry po. Ayan. Pasensya na. Pero comment nyo nga mga katoto yung inyong mga insights or mga kung ano yung mga comments ninyo regarding sa ating kwentuhan. So basa lang tayo ng comment mula dito kay Charlie Besinyo. Ayan, mula sa katoto natin. Hello friends, sabi niya it's important na parehas kayong nag-grow dahil partner sila. Tulungan sila in every situation, and lastly important ang pag-uusap with understanding. Agree naman tayo dyan. Kasi meron pang isang comment. Yan. Ayan, ayan sa ating mga katoto. Comment lang kayo dito sa ating podcast, and I hope na may nagigets kayo sa ating kwentuhan. And I would like to invite you all pala na before tayo magtuloy doon sa another half ng ating kwentuhan, if ever na meron kayong mga same concerns, same mga stories, feel free na isend dito sa link na naka-pin post dito sa ating Facebook group so that mababasa namin, and you don't have to worry na baka lumabas ang inyong pangalan dahil safe space tayo dito. Kung ayaw nyo ipaalam kung sino kayo, pwede. Kung gusto nyo ipaalam kung sino kayo at maganda ang inyong story, pwede. Ayan. Kaya naman shoutout sa ating mga katoto na si Tita tuloy. Si Isa. Ayan, Tita Isa tuloy. Ayan, friend. Hello, happy viewing. Pa-shoutout po, katoto. Ayan. Shoutout na rin natin yung iba nen. Go.
Ayan, ang katoto din nating si Jocelyn Saldia. At ang kapatid Yan. ko, grabe naman Ayan, ang pagiging supportive. Ayan, si Henry napaka-supportive naman. Gomez. At syempre, yung aking mga ka-guild, nakakaloka. Yun. Hindi ako, Jed, hindi tayo artista, madaldal lang talaga. Ayan. Oo. Ano lang, nung bata siguro pinakain ng kung ano, kaya ganyan ang bibig. Ba't ng manok ba Madaldal. to? Or Wala sana happy Sorry, viewing sa sorry. ating mga katoto na si Rubian. Ayan, happy viewing friend. Kay King Harvey. Ayan. Kay Miko, happy viewing mix. And I hope na sana sa susunod ng mga episode ay makapag-podcast din tayo. Ayan. Yeah. And sa ating mga katoto, let's go na doon sa another half ng ating kwento. Nako, parang ano pala to, episode, may another half. Oo. Ayan, ito nga, tuloy ko na. Chapter 2. Sabi niya, kasi, nung una sabi niya, kasi hindi ko na alam paano pa ako makatakas sa mundo, puro utang, kasi ako na lang mag-isa ng ilang buwan na. Ito na yung half. Kasi, lagi kong sinasabi naman sa kanya na gumawa na siya ng way para mabuhay kami. Kung ako yung babae, pero, bakit ako lang yung bumubuhay sa amin dalawa? Thankful naman ako dahil natutulungan niya ako sa gawaing bahay, pero hindi sa pagbuhay. Ayan. So medyo grabe rin siguro yung yung stress din talaga na like Oo. being kasi baka stereotype, baka na lang din like yung sinaunang idea lang din na kapag babae nasa kasi, bahay lang. Oo, pag babae sa bahay lang, dapat more on lalaki yung gumagalaw. Pero ngayon, no, it's year 2024 na. So, friend, di naman mali yung iniisip mo. Pero, siguro, I would like to empower you din. And all the girls or women. Oh, women empowerment mo tayo. From tawag dito, mga payo kanina hanggang sa financial advisor na ngayon, women empowerment na. Yeah, pero gayon pa man, no, I want to empower every women na kung may nararamdaman kayo mga ganito, it's valid naman, no. Huwag kayong matatakot na mag-share ng mga ganitong stories ninyo na oo, valid na nakakapagod, pero siguro mahalaga lang din dito na I want to empower you lang na tawag dito, parang gusto ko lang i-celebrate na wow, kasi kahit babae ka, kaya mong bumuhay ng pamilya. Yes. Mga bibigyan na napapakain. Oo. Pero yun nga, yung pag-usapan naman natin, no, yung wala bang trabaho, oh my God, wala bang work? Oo. Wala bang work? Parang walang work yung partner niya, no? Parang, seems like, oo nga. Oo. Dahil may utang kayo, ngayon, papasok naman na to na, dahil may utang nga kayo, bakit hindi nyo pag-usapan or kumbaga kausapin mo si partner mo na, happy ako, thankful ako na nakakatulong ka sa bahay kasi siya yung nag-work, diba? Si sender yung nag-work, so naiiwan sa bahay si partner niya. Let's say, big help din naman kasi talaga yung may nakakatuwang ka sa bahay, yung gawaing bahay. Kasi, kung nagtatrabaho ka na, pag uwi mo, nag-work ka pa sa bahay, nakaka-exhaust talaga yon, talagang sobrang nakakapagod. Pero kung nandiyan naman si partner mo, yun, siguro magiging thankful tayo sa part na yun. Pero, dahil nga may utang kayo, pamilyado kayo, kumbaga may binubuhay kayong pamilya, siguro, kumbaga, it's about time, pag-usapan nyo na, dapat parehas na lang din kayo nag-earn. Tapos, pag-usapan nyo na lang yung magiging tulungan ninyo sa gawaing bahay. Para, kasi di ba yung feeling kasi ni sender, na siya, exhaust na siya kasi parang feeling niya, siya lang yung bumubuhay sa pamilya niya. Hindi ko in-invalidate si sender. Kumbaga parang ang ko lang, let's be thankful sa partner natin kung nakakatulong sila sa, kumbaga, thankful tayo sa kung ano yung kaya niyang iambag sa ngayon. Tapos, in the next days or pagka gusto mo na talaga na makatulong din siya financially, ayan, pag-usapan nyo na kailangan mo na mag-work kasi may utang tayo, dito rin kailangan natin din talaga no? Babalik ulit tayo doon sa una nating binanggit na you have to be open. Yes. Diba? Oo. You have to be open kasi kinikimkim mo na mo na pag ikaw pumutok, nako, baka hindi lang away ang mangyari.
alam mo, pansin ko nga, parang kulang lang silang dalawa sa communication. Totoo. Kasi, yung sinasabi na lang sa isang relasyon, kailangan may komunikasyon. Totoo yun. Kasi, Oo. tulad ng sinabi Kailangan kanina, may hindi load na, ng isa't isa. Charing. oo, mga ganun. Hindi Charing. kasi, Oo. kasi diba, paano malalaman kala kasi ni partner mo, diba, sender, baka mamaya, Okay ka lang. okay ka na dun Oo. sa naiaambag niya na pagdating sa gawaing bahay, siya yung gumagawa. Malay niya na gusto mo na rin palang makatuwang siya sa financial. So, kailangan yung pag-usapan yan. So, Or, kung, go. sige. Pero ayun, Kumbaga, for other side, no, what if baliktarin natin yung sitwasyon? Ito yung nakalimutan ko sabihin kanina sa empowerment na sabi ko. What if, no, mag-designate na kayo, okay, partner, since ako ang may work ngayon, ikaw na muna mag-focus yan sa bahay. Ikaw na muna mag-focus na mag-alaga ng chikiting patrol natin. Para ako naman, yung stress ko dito lang sa aking trabaho na mas makakapag-focus ako. Kasi hindi ko kayang mag-isa na ako lang mag-aasikaso niyaan. Kaya, oo, pero hindi ako, baka hindi ako tumagal. Kasi may tendency na kakayanin, pero hindi pang years, hindi siya pang long time na pwede mong gawin. So, mahalaga, i-designate mo, sige, ikaw muna ang magluluto, ikaw muna ang maghahanda ng pagkain, ikaw muna ang magpapaligo sa mga bata, etc., etc. Focus ako sa trabaho. Ngayon, kung may trabaho ka na, at sa tingin mo, mas makakatulong ka na sa akin financially, sige, maghati ulit tayo kasi, kumbaga teamwork eh. Team na sila eh. yes. Kailangan clear kasi ito, well, at least sa company natin sa Happy na yun, no, na mahalaga yung clear yung designation. So that pag merong kailangan activity gawin, alam nung isa't isa yung role nila. Hindi mo na kailangan idikta yung role nila kasi kumbaga at least lahat kayo pagod. Lahat kayo kumbaga nagshi-share kayo ng efforts. Doon maganda yung role na i-designate ninyo. Kung ngayon ikaw munang babae, doon sa stereotype na nangyayari ngayon na kapag lalaki dapat siya yung maghanap ng baliktarin muna natin. Kasi ganoon eh, in reality of life yan yung reality natin ngayon na may mga babae din talaga na mas madiskarte pa sa kanilang partner na lalaki. Aminado. Let's accept that. Kasi hindi naman tayo habang buhay Superman. There are times na yung mga lalaki nadadown din. Minsan nag-step up naman yung mga partners nila. Ayan. Kaya yun nga parno. Ngayon si sender yung may trabaho, si partner niya wala. Kung napapagod ka, siguro kausapin mo siya na, gusto ko namang magpahinga, baka pag nakahanap ka naman ng trabaho, ako naman nang maiiwan sa bahay, ako naman sa mga chikiting patrol natin. Yung gano'n ang salitan, kung napapagod talaga, salitan. 'Di ba? Salitan kayo kung talagang pero kung kaya nyo namang dalawa na, kung medyo big boys, big girls na yung mga anak nyo, eventually, pwedeng kayong dalawa yung may trabaho. Kasi magaan naman kasi talaga sa buhay yung may nakakatuwang ka. In any form, ha? Kumbaga parang pag may kasama ka na nakakapag-decide, nakakagawa ng gawaing bahay, alam mo naman makapagsalita merong kumbaga parang iba talaga yung my partner. Kasi for example, ako before ako mag-solo living, kasama ko pamilya ko, mga kapatid ko. So para ako as nagwo-work, magaan sa akin na uuwi ako na wala na akong iintindi sa gawaing bahay. Andun naman ang ate ko or ang kapatid kong bunso, sila yung gagawa sa gawaing bahay. Ganon. Magaan na yun for me kasi wala na akong ibang iisipin eh. Pag uwi ko, mag-aasikaso ng self, matutulog, magpapahinga, yung ganon lang. Pero kasi kung parehas na kayong may trabaho kasi partner ka, may anak kayo, yan na yung pag-uusapan nyo. Kaya agree ako doon sa sinabi mo kanina na pag-uusapan ko ano yung mga dapat gawin ng bawat isa. Yes. Ayan. Kaya naman sa ating mga katoto dyan, happy viewing, and currently we have
10 viewers na. Ayan, nakakatuwa Hoy, naman. kanina nag-17 yan. Nag-17 talaga ba? Yes. Hindi ko napansin. So, napapasarap sa ating kwentuhan. And happy viewing sa ating mga katoto. Mula nito nga kay Hil Akla. Yan, friend. Kay para sabi niya, paano po magkakaroon ng matabang bulsa? Ay, Gusto din namin yan. parang mukhang maling podcast ang napag-kommentar. Ibang podcast ata yung kailangan mo, Hil. Oo. Baka hindi podcast, hindi ka toto podcast, baka papera podcast yung iyong ano. Pero gayon pa man, no, ayan, usapang pera, baka sa mga susunod na episodes yan, kung makikita natin sa ating mga katoto na interested sila sa usapang pera naman. Ayan. Sabi nga ni dito ni Jocelyn Friend, Nen, may comment. Sabi ni Jocelyn, akala mo talaga may asawa na. Oo. Open communication is the key. True sa kahit anong klase nadadala kapag may relasyon jowa yan. na, no? Oo. Parang dati lang, no, nakakausap natin sila, taga sana all. Kibero. Ngayon, Oo. ngayon may open communication is the key. May Kaya- open na siya. Yun. Ayan, so mga katoto, no, so if ever na nag-enjoy kayo, feel free na i-share ang ating episode for today, and also wag niyo nang tipirin yung pag-react niyo diyan kasi syempre yan part na rin ng ating kwentuhang katoto. Ayan, no, so pwede kayo mag-heart reacts, tawag dito, mag-heart reacts, mag-like or anything na gusto nyong gawin, basta ninyo is makakatulong sa ating mga, especially sa ating mga listeners. Ayan. Mm-mm. So tuloy ko na mga katoto sa yung ating kwentuhan. Sabi niya dito, another part is yung hiyang-hiya na rin ako sa sarili ko kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral at sobrang taas ng pangarap ko pero wala akong marating sa buhay. Wala akong mapagsabihan kasi ayoko talaga ito naputol. Sige, pero doon muna tayo doon sa ano, no? Sa sinabi niya na walang ano, nahihiya siya sa sarili niya. Ikaw, what do you think? Nen? Disagree ako dun sa sinabi niyang hiyang-hiya siya sa sarili Oo. niya kasi wala siyang narating. No, girl! Bumubuhay ka ng pamilya, wala ka pang narating. Asan ba yung trabaho mo? Kung nasa Caloocan ka tapos sa Ortigas yung work mo, may narating ka na noon. Okay? Malayo. Totoo, malayo. Alayo kaya, Ano hello, ngayon? ilang oras ang biyahe nun? Oh, for sure nakapag out of town. Pero Oo. kidding aside, girl, bumubuhay ka ng pamilya, feeling mo wala ka pang nagagawa sa buhay mo. That's not true. Ano ka ba? Yes. Tapikin mo ang sarili mo, nasabihin mo, good job. Good job. Kasi oo. 'di ba? Sabi niya nga kanina, 'di ba, na siya yung bumubuhay. Kumbaga siya yung may income sa ngayon kasi siya yung may trabaho, tapos si partner Oo. niya nasa bahay lang. May narating ka na doon. Hindi lahat kayang bumuhay, hindi lahat nakakapagtrabaho na kung ano yung merong trabaho ka ngayon. Hindi Yes. lahat blessed ng ganun. Oo. You have your own achievement, you have your Mm-mm. own success. Wag na wag mong i-invalidate yan. Kasi Oo. nakakapagbayad ka ng bills, Mm-mm. nakakapag-budget ka ng food, Mm-mm. or kung may leisure kayo, sometimes lumalabas kayo ng pamilya mo, achievement Oo. pa rin yun. Hindi yun basta-bastang wala kang narating. Maaaring yan ang nararamdaman mo sa ngayon kasi baka may goal ka pa, may pinapangarap ka pa, o may gusto ka pang makamit tapos hindi mo magawa kasi may utang kayo, nagagalit na yung nanay nyo, teka. Kasi diba, ayoko sa lahat kasi yung hindi nakikita yung halaga ng ginagawa niya. Oo. Kasi Mm-mm. yung simpleng pagbuhay pa, hindi naman simple yon. Yung nabubuhay Oo. mo yung sarili mo, yung pamilya mo, nakakapagbayad ka ng bills, that's a Mm. success. Provider ka na eh. Iba ang form ng success sa atin. As long as nabuhay ka dyan everyday, kumakain kayo ng pamilya mo everyday, pumapasok ka, meron kang achievement sa buhay, success ka. Sa ngayon, medyo ganyan pa. Sa ngayon kasi, kumbaga, hindi mo pa nagagawa. Baka pangarap mo ng ganito. Or let's say, bigyan natin ng example par na, gusto ko ng malaking bahay, kaso may utang pa sila. So, iba pa yung Oo. napupuntahan ng pera. So, sa ngayon, hindi mo pa namimit yan. So, iset mo yan as long-term goal. Kasi, hindi naman lahat ng goal nakukuha lang sa isang pitik eh. Lahat yung Yes. pinagtatrabuhan. Oo. Hindi naman yan nakukuha sa isang araw lang. Matagal talaga yan. Hindi yan yung, gusto ko bukas ito na. Di, walang instant dito. Walang Noodles instant. lang.
Oo, Di ba? noodles lang. Actually, yung noodles nga ay kailangan mo magpakulo ng tubig at ilagay doon sa noodles mo para mo makain. Eh pagbuhos mo, Oo. aantay ka pa ng 3 minutes eh. Oo. Ultimo instant noodles na kiniklaim niyang instant siya, hindi siya instant. Actually, iluluto mo pa siya. Oo, di O, ba? di ba? Kaya Oo. sender, sabi nga ni Ayla, pasabi kay sender, be gentle to yourself. O, di ba? Be Oh, true. gentle to yourself, sender. Ano ka ba naman? Masyadong magulo ang buhay. Huwag kang dumagdag. Pero ayun nga, no, to add na lang din sa iyong binanggit, no. Kasi baka naman kasi friend, ayun nga, nabanggit din ni Harleen na nakakulong ka pa rin doon sa reality ng perfect world mo after mong mag-graduate. Kasi ako, to be honest, no, pinangarap ko, sabi ko, after I graduate, no, makagraduate ako, makapagtrabaho ako, makakapag-ipon ako, makakabili ako ng kotse ko. Tingnan niyo naman ako ngayon, di ba? Hanggang ngayon, wala pa akong kotse. Pero, may motor ka. Gayon Achievement naman. yan. Yes, Oo. totoo. Diba? Gayon naman, hindi naman kasi nakukuha instantly yung mga bagay-bagay na na naiisip natin na kumbaga pangarapin muna natin sa ngayon. Ang mahalaga is yung nagkakaroon tayo ng steps moving towards our mga goals or our mga pangarap. Oh, our mga pangarap. Kasi maaaring hindi pa yan tawag dito, mag-materialize ngayon, pero yung mga actions mo dapat towards that goal. Na eventually, after few years of doing it, magmamaterialize yan, hindi mo marirealize, ay, ilang taon na pala, no? Ang tagal ka pala, ito na pala yung pangarap ko. Na-achieve ko na pa konti-konti. Kasi, aminado naman, friend, no? Babalik lang tayo dun sa, ang mundo after natin mag-graduate. Kasi, di ba, ito, to be honest, sa mga katoto natin dyan, di ba? Ako, personally, after I graduated from high school from section 2, feeling ko ang tali-talino ko eh. Pero sinampal ako nung pumasok na ako ng college. Feeling ko galing-galing ko na. Ngayon, ang yabang ko ngayon. Pagdating sa school, putya, nung tinuro na sa akin yung mga first subjects namin, sabi ko, bakit parang hindi naman tinuro to nung high school? Bakit parang hindi ko napagdaanan ito? Parang yun yung unang sampal sa atin ang reality na, na after natin makagraduate, ito na yung reality na akala natin ma-achieve na natin agad yung mga pinapangarap natin after natin makagraduate kasi iniisip natin, okay, nakakaipon na ako ng pera. Pero makakaipon ka ng pera kung wala kang ibang gagastusin. Pag-a-apply pa lang, friend. Kung gastos, pamasahe, pagpiprint ng resume. Pag-print pa lang ng resume. Pag-print kung magkano yun, yung may color. Oo. Nakakaya pong black and white yun, syempre. Diba? Xerox pala. Yan mo pa yun para ilagay yung mukha mong malnourished doon sa picture. Papa-edit mo pa yun. My point is, pagka-graduate natin, kasi nabanggit niya dito, mataas ang pangarap niya eh. Pagka-graduate natin, siguro, we have to veer away from the perfect world. Walang ganun. Perfect world. Kumbaga, kailangan natin na naisipin na, okay, i-accept ko na hindi mangyayari ito, pero yung pangako sa sarili na i-achieve mo ito, dapat yun yung hindi mawawala. Yes. Kumbaga, hindi naman, huwag mo masyadong isipin na ang perpekto ng mundo tapos lahat aayon sa gusto mo. Hindi ganun yun. Hindi porket gusto ko pagka-graduate ko, kasi alam mo, sa totoo lang, ang ganda nung high school ako, 4th year high school, ang nilagay ko sa aking 10 years from now, wag ka, magtatrabaho ako sa Canada. Akala mo, kapitbahay lang yung Canada. Ilang taon na? Lagpas na natin banggitin. Kumbaga parang syempre nung 14 ako noon, ito sinabi ko na syempre dapat 24, 25 nasa Canada na ako. Canada ka na. Wag ka, nakarating lang ako ng Canada Street sa Barangay Toro.
Pero kasi yun nga, that's the real life, no? Sender, Oo. ano ka ba naman? Hindi okay yung naiisip mo, ang taas ng pangarap sa buhay mo. Kasi ibig sabihin na may direction kang tinatahak eh. Totoo. Kumbaga parang may ginugusto kang gawin sa buhay mo, may goal ka, okay yan. Pero kasi, tulad ng sinabi ni Jeff, no? Hindi perpekto ang mundo. Hindi At perfect. yun nga, oo, hindi lahat ng gusto mo nasusunod agad-agad. Maaring ngayon hindi mo siya Unless, makamit. anak ka ni Henry C. Oo, Well, gusto ko nga financially- next life ko, ano eh, kahit Kung siguro financially kay mayaman Lucio kayo, Tan. no? Lahat Oo. ng anak, tatay mo si Lucio Tan, lolo mo si Henry C. Ayan, pwede. Pero in reality, hindi kasi tayo doon. Kumbaga, Oo. mahirap Gusto ko din kaya yun. mahirap lang ako na ang pangarap ko unti-unting ina-achieve. Siguro yun yung Oo. importante, friend. Mhm. Yun. At habang Ayan, nabubuhay ka, may Oo. pag-asa na makamit mo yung pangarap mo. Hindi porket nag-set ka na, gusto ko sa ganitong edad, ito na yung meron ako. Paano kung wala? 'Di ba? Di ikaw lang yung na-stress. Sabi nga ni Ayla kanina, be gentle to yourself. Kasi Oo. pwedeng-pwede yung meron kang pangarap para may direction ka. Pero kapag hindi mo nakamit, mag-isip ng option. Hindi pwedeng, kumbaga hindi pwedeng letter A ka lang. Ito na naman yung Oo. nanay nyo, letter A ka, letter B. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga ang alphabetical hanggang letter Z. Oo. Diba? Para marami kang options. Yes. Kung sakali naubos mo na yung letter Z, ka naman, A sub 1. Mas infinite yun. Oh my God! Infinity. The point is, everyday friend, no, is you have always a choice Yes. to, para ma-reach yung iyong goal. Ito, basa nga tayo ng comment mula kay Hill. Sabi ni Hill, makontento sa kung anong meron ka ngayon. Ayan. Pero, ito naman yung gusto ko sinabi niya. Oo, Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa maabot yung pangarap. Oo. Ito naman, oo. Agree. Agree. Ayan, sa ating mga katoto dyan. So, kumusta? Kumusta naman, So, I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating episode for today. And, sana sa mga susunod pang episodes ay makakasama nyo rin kami. Nyo pa kami. Ayan. And Uy, then, manood kayo. Required yan. Ayan. And sa ating katotos letter sender, para last message ko na lang din for your appreciation na lang din, no. So, siguro katoto, siguro magbabase na lang ako doon sa last part nung niya. Kumbaga, parang may nakita akong verse sa Bible na kumbaga may iba't ibang seasons. Di ko kabisado yung mismong verse, no, pero sa buhay ng tao, dadaan tayo sa iba't ibang season. Maaaring season meaning maaaring dumaan ka sa tagtuyot ngayon. Ayan, no. May mga sa ating buhay may panahon na tagtuyot, may panahon na taglagas, may panahon na maganda, and may panahon na tagbunga. Siguro sa mga panahon na 'yon na experience natin ngayon, no, i-enjoy natin. I mean, hindi i-enjoy yung hirap, pero let's appreciate ano ba yung mga learning sa current season na meron tayo. Kasi every day naman, no, may tinuturo si Lord sa atin to grow, na marirealize natin na okay, may na-experience akong ganito ngayong araw na ito. Ano ba yung learnings na pwede kong kunin dito para tomorrow morning when I wake up. Wow, parang kanta. Tomorrow morning, pagkagising ko, maaring maidagdag ko sa aking sarili para mas mapa-improve ko ang aking sarili. Well, aking sarili para mas mapabuti pa hindi lang ako and yung aking family na sinusuportahan ngayon. Ayan. So, ako naman, ang take. Kahit hindi mo hinihingi yung opinion ko. Oo. Opinionated kami. Opinionated kami. Kasi wala, nag-set ka dito ng letter mo. Anong gusto mong gawin namin dito? Charot. So, kidding aside, sender, no? Thank you kasi napagkatiwalaan mo ang Dakatoto Podcast na i-share. Kasi sabi mo nga kanina wala kang mapagsabihan. Pero ito yung simpleng way para kahit paano na ilabas mo yung nararamdaman mo. So, kung kay Jeff is about yourself, ako naman about
partnership na meron ikaw. Tulad ng sinabi ko kanina, maging open or kumbaga makipag-communicate ka sa partner mo kasi alangan naman kapitbahay mo ang kausap niyan. Siyempre ikaw dapat. At saka siyempre bukod doon, hindi naman yan manghuhula na akala niya okay na sa'yo yung mga naaambag niyang sabi mo nga, thankful ka naman sa pagtulong-tulong niya sa bahay. Pero kasi kailangan mo ng katuwang sa buhay. So yun yung pag-uusapan nyo. Again, pag-usapan nyo yan. Mag-ipon ka ng lakas ng loob. Kasi hindi naman yun agad-agad na masasabi mo, ngayon napanood mo to, tapos ay sabi kasi ni Herling, kausapin ko, wag ganon. Nasisi pa nga. Baka mamaya sabi, sino ba pinapanood mo? Wag ganon ha. Pero yun nga, dapat pag-isipan mo, kumbaga parang isipin mo muna kung gusto mo isulat mo kung ano yung gusto mo sabihin kay partner. Tapos daanin nyo lang sa magandang usapan. At syempre, kasulat mo, ipadala mo sa postmail hanggang tapos siya rin din magre-receive, di ba? Kumbaga pag-uusapan nyo, bukod doon, handa ka rin dapat makinig sa kanya. Kumbaga mag-iintindihan kayong dalawa. Kasi kayo naman yung mag-partner. Dapat sa buhay na to, kayo yung sabay at parehas kayong lumalaban sa buhay. Hindi kayo magkaaway. So, ayan. So, before tayo mag-end ng ating ng episode, gusto ko lang siguro basahin, i-appreciate yung mga commenters natin, especially dito kay kay Hill and kay Christopher Lolo. Ayan. Sabi ni Hill kasi, ako gusto kong makagraduate, kaya lang sa ngayon may responsibilidad na ako na kailangan unahin. Kaya hindi ko na sa ngayon dapat unahin sarili ko. Ikaw naman, Nen, merong comment from kay Tupi. Nawala siya sa akin. Ito, pero sige, ito sabi niya, correct. May iba't ibang season talaga ang buhay. From agriculturist, naging social worker. From social worker, pumasok na sa sales. Hindi ko alam patutunguhan ng dream ko, pero ang saya na, ang dami kong learning sa bawat tinatahak ko. So amazing. So ito nga, yun din yung sinasabi ko, siguro yung point din ng sinasabi ko na let's enjoy our current season. Enjoy meaning dapat kapag nahirapan tayo, magpakasaya tayo kasi nahirapan tayo. No. More likely, let's learn from the hardships na na-experience natin. Kasi again, katulad ng sinabi ko kanina, may tinuturo sa atin si Lord na eventually, bukas, makalawa, or sa mga susunod na linggo, magagamit natin. Ang maganda niyan, ngayon pa lang na-experience mo na. So that when the time comes na mas malaking challenge ang maaari mong ma-experience, at least may idea ka na kung paano i-handle. Yan. And ayun. Thank you very much. Again, thank you very much sa ating mga katoto at mga nakakapanood ngayon sa ating episode. We have right now we have 11 viewers and we really appreciate you showing here dito sa ating episode. And thank you for giving us your 1 hour of kwentuhan. And before ako mag-end Nen, you have something to tawag dito, banggitin para sa promote pala. Ayan, friends, yung mga naliligaw dito, sa mga hindi pa nakakaalam, opo, meron po akong gaming page. Ang pangalan ko po dyan ay Herlin, but you can search facebook.com/HerlinPlays. Yung nandyan na nakikita nyo sa white, ayan. At salamat sa lahat ng nanood ng mga kapwa ko. Rom player dyan, shout out naman kay Alfred Fajardo, that's my beshi, and syempre si Siegfried, ang isa sa tuwang-tuwang ko sa pag-streaming. Sabi nga sa Jeremiah, ay gusto ko to. Okay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan. Actually, yan yung sinasabi kong bukod doon sa season, pero yan yung sinasabi ko na may plan sa'yo si Lord. Ayan. And again, thank you very much Siegfried sa iyong binigay na tawag dito. Pahabol na wordings. Word of wisdom. Wordings, ano ba yan? Tawag dito. Ano yan? Verse. Ayun, verse from Bible. Yes. Kasi why English kasi? Ito naman kasi si Siegfried Verse. Ayan. And also sabi rin ni Christopher Lolo Tope, sabi niya, sana next makaguest ako. Ayan. Yes, feel free to message dito. Pwede ka makasama.
Oh, actually, Oo. you mga katoto, you are all welcome dito sa ating episode. So, mahalaga lang na ma-set natin, ma-inform nyo lang ako kung sino yung mga gustong makasama so that Yes. makakakwentuhan nyo rin kami. And Uy, ayun, open to sa lahat ha. Inumpisahan ko lang talaga. Kunyari, di ba ako yung mother duck Mother ko? Earth. Mother Duckling. Ako yung mother duck. O sumunod lang ang mga baby. Pag gusto nyo ng katulad na ganito, kwentuhan. Kasi maganda rin naman yung may iba't iba tayong naririnig na opinion, suggestion, o yung Let's be tingin natin. opinionated to Oo. every, Ganito tayo like kapakalamera. Like a real katoto. Yes. Ayun. And again, thank you very much sa ating mga katoto na nakatutok ngayon dito sa ating live. And I hope na nakapagbigay kami ng tulong, especially dun sa ating letter sender natin. And again, katulad ng binanggit ko nung umpisa, ay feel free na mag-message sa inyo ng inyong mga stories, kamukha ng nag-share sa atin kanina, so that pwede natin mapag-usapan and malay mo, makatulong kami. Hindi man financially, pero at least to give you more ideas to success your current para maging success ka to success. Para maging mapagtagumpayan mo. Ba't kasi nag-i-English? Current na nararamdaman mo or challenges that you experience. At gaanan mo lang ang iyong buhay-buhay. Gaanan mo lang ang sitwasyon sa buhay mo. Huwag masyadong harsh sa sarili. Hindi naman sabi nga kanina ni Hill, makontento and let's say parang appreciate muna natin kung ano yung meron tayo. Malay mo, nire-ready ka lang talaga ni Lord sa big kumbaga parang, ngayon anak, mag-practice ka muna. Kasi, 'di ba? Malay mo naman next year ganito ang problema mo. This year ganito problema mo, pero next year iba na pala yung kakaharapin mo at yung hinahanap mo o yung sinasabi mong pangarap mo, 'di ba? Matupad mo. Hindi lang talaga sabi nga laging may dahilan bakit si Lord nagbibigay sa atin ng isang sitwasyon na akala natin problema or binibigay na pagsubok sa atin. Blessing pala yan in disguise. Yes. Kaya sabi nga lahat laging may reason behind the situation. True. Ayan, so before tayo shoutout, kanina ko pa sinasabi hindi ako makapag-end dahil nag-enjoy ako sa ating mga katoto ay nila sa ating kwentuhan. So shoutout lang din muna before tayo mag-end kay Christopher Lolo, sabi niya, this page are very knowledgeable and ang sarap makinig. Thank you very much for appreciating our Facebook page. Ayan. And also si Riz Costales, sabi na, shoutout sa ate kong maganda. Ayan, shoutout daw. Sanang maganda. Pero sa ate, yes. Hindi ko rin alam. Ring lang po. Joke lang. Pero ayun pa man, thank you very much mga katoto. And this is your Katoto Podcast. And ako po si Jeff. At ako po si Harleen. Tayo sa mga susunod pang episode. Malay mo, ikaw na yung susunod nating guest dito. Thank you very much, Nen. Thank you very much. And Thank you. Paalam.